Buod ng Florante at Laura, Aralin 15, Laki sa Layaw, Saknong 197 hanggang 204. Isinalaysay ni Florante na habang siya'y lumalaki, napansin ng kanyang ama na hindi dapat palakihin ang bata sa puro saya. Ayon sa kanya, ang labis na kaginhawaan ay maaaring magpalambot ng loob at magdulot ng kahinaan sa paglaki. Ginamit ni Florante ang talinghaga ng isang halaman na labis na dinidiligan. Dahil nasanay sa ginhawa, hindi ito tumitibay. Katulad ito ng pusong laging pinapaligaya. Nagiging marupok at madaling masaktan kapag dumating ang pagsubok. Inamin ni Florante na siya mismo ang bunga ng ganitong pagpapalaki. Lumaki siyang halos hindi nakararanas ng hirap sapagkat agad siyang sinasalo ng kanyang mga magulang sa bawat munting sakit o luha. Dahil dito, hindi agad nahubog ang kanyang tibay ng loob. Binalikan ni Florante ang mga paalala ng kanyang ama. Naniniwala si Duque Briseño na ang labis na pag-aaruga ay maaaring magbunga ng maling pag-iisip at kahinaan ng anak. Para sa kanya, kailangang matutong magtiis ang bata upang maging handa sa totoong buhay. Ngunit, nanaig ang damdamin ng ina, hindi matiis ni Prinsesa Floresca ang makita ang anak na nahihirapan. Ang kanyang mga luha at pag-aalala ang naging dahilan kung bakit patuloy na iniiwas si Florante sa anumang uri ng pagsubok. Sa huli, napagpasyahan ni Duque Briseño na ipadala si Florante sa Atenas upang hubugin ang kanyang isip at pagkatao. Bagamat masakit sa ina, tinanggap niya ito para sa ikabubuti ng anak. Dito nagsimula ang tunay na paghubog kay Florante, malayo sa layaw at malapit sa disiplina. Bumalik ang gunita ni Florante sa kasalukuyan. Napagtanto niyang ang kanyang malambot na pagpapalaki ay kabaliktaran ng lupit ng kanyang sinapit ngayon. Ang alaala ng pagkabata ay nagiging paalala ng kanyang kahinaan at lakas. Sa Aralin 15, muling nagbalik tanaw si Florante sa kanyang kabataan at inilarawan ang kanyang paglaki bilang laki sa layaw. Bilang bugtong na anak ni Duque Briseño at Prinsesa Floresca, ibinuhos sa kanya ang labis na pagmamahal at pag-aaruga. Halos hindi niya naranasan ang hirap sapagkat agad siyang inaaliw at ipinagtatanggol tuwing siya'y nahihirapan o napapagalitan. Ipinakita sa bahaging ito na ang pagiging bugtong na anak ay hindi lamang pribilehiyo kundi pananagutan. Mula pagkabata, hinubog na si Florante upang maging matibay ang loob, may dangal at handang gumanap sa mahalagang papel sa lipunan. Sa pamamagitan ng salaysay na ito, inilalatag ni Balagtas ang ugat ng pagkatao ni Florante kung bakit siya naging matuwid, matatag at handang magsakripisyo. Pangkalahatang simbolismo. Una, laki sa layaw, simbolo ng kabataang lumaki sa labis na ginhawa at kulang sa tibay ng loob. Pangalawa, halamang labis na dinidiligan, sagisag ng pusong nasanay sa saya ngunit madaling masira. Pangatlo, luha ng ina, pag-ibig na sobra at walang hangganan. Pang-apat, pagpapadala sa Atenas, simula ng disiplina, edukasyon at tunay na paghubog ng pagkatao. Ipinapakita ni Balagtas na ang labis na ginhawa ay maaaring magpalambot ng loob, ngunit ang tamang disiplina ang naghahanda sa tao sa tunay na hamon ng buhay. Sa kasalukuyan, may mga kabataang laging inililigtas sa hirap. Hindi hinahayaang magkamali o matuto mula sa pagsubok. Paalala ng aralin na ang tunay na pagmamahal ay paghahanda, hindi pagsalo sa lahat ng hirap. Gintong aral, ang labis na layaw ay maaaring magdulot ng kahinaan. Ngunit ang tamang paggabay at disiplina ang nagbubuo ng tunay na lakas ng loob. Ang pagpapalaki na may balanse ng pagmamahal at pagsasanay ang naghahanda sa tao sa tungkulin at pagsubok ng buhay. Sagutin ang sumusunod na tanong. Una, bakit itinuring ni Florante ang sarili bilang laki sa layaw? Pangalawa, paano ipinakita ng kanyang mga magulang ang kanilang pagmamahal sa kanya? Pangatlo, ano ang naging epekto ng ganitong pagpapalaki sa pagkatao ni Florante?
Pang-apat, sa iyong palagay, tama ba ang desisyon ng ama na ipadala si Florantes sa Atenas? Bakit? At panlima, kung ikaw ang magulang, paano mo babalansehin ang lambing at disiplina sa pagpapalaki ng anak?